Teacher Ads, nalilito naman kaming mga highly proficient teachers kasi dalawa yung nakita namin na COT rating sheet para sa amin doon sa link na ibinigay sa amin. Yung isa po ay, ang nakasulat ay para sa mga indicators talaga na highly proficient teachers at yung isa naman ay kagaya ng mga nasa proficient teachers. Alin pa talaga ang susundin namin? Tama naman po kayo. Dalawa talaga yung nakita doon sa link. Yung una ay ganito po ang pagkaka-word. Ang nakalagay po ay, halimbawa ito, yung indicator number 4 dati. Doon sa unang nakalagay, work with colleagues to model and share effective techniques in the management of classroom structure to engage learners individually or in groups in meaningful exploration, discovery, and hands-on activities within a range of physical learning environments. Okay? Kung papansinin niyo po, work with colleagues to model and share effective techniques. Yun pa lang po, hindi na siya classroom observable ang dating. Kasi originally po, ito pong indicator na ito ay hindi naman classroom observable indicator talaga para sa mga highly proficient teachers. Natatandaan niyo po dati, di ba? Kapag nag-o-observe kayo sa mga proficient teachers, mas marami yung ino-observe nyo sa kanila kaysa yung ino-observe sa inyo kapag po kayo yung nagpapa-observe. Kunyari, last time parang sa amin ay 8 or 9, sa inyo naman po ay 4 or 5 lang. Magkaiba kasi yung bilang natin dati. Kaso sa pagbaba po ng ECP, di ba po nagkakaroon ng bilangan ng mga COIs and NCOIs? Dati po, ang COIs ninyo ay mas mababa ang bilang kaysa sa proficient. Pero ngayon po, pare-parehas na po tayo na 21 COIs and 16 NCOIs. So, dalawa rin po ang hats na wini-wear ng mga master teachers. Yung isa po as a classroom teacher at yung isa naman po as a mentor. So, yung dati po na non-classroom observable indicators lang, pero sa proficient teachers ay COI siya, parehas na po tayo na COI na po iyon. May part sa inyo na COI at may part din po na NCOI. Parang dalawang component po siya sa inyo. Okay? At wag po kayong mag-alala kasi kahit po ang wordings niya ay parang sa proficient teacher, kapag po tinignan natin yung COT full rubric po natin, hindi naman po kayo i-rate sa level ng mga proficient teachers. Yung iba po kasi nagwo-worry, ano yun, na-demote na ba kami kaya nagbago na? Hindi po. Kasi yung indicator naman po na yon ay kahit pa pang proficient teacher ang wording niya, i-rate naman pa rin kayo sa level 4 to level 8. Yun pa rin po yung gagamitin sa inyo. Okay? Tapos, yun naman po nakasulat na number 4 sa dating COT rating sheet na nakita ninyo at doon sa current na rating sheet na nakita ninyo ay parehas lang naman po sila ng strand sa ating PPST. Kaya don't worry po kasi ma-rate pa rin po naman kayo ng maayos. Basta lang po ang gamitin na lang natin para hindi po kayo malito ay ang ating COT full. Sa mga proficient teachers, ang i-rate sa hindi pala proficient lang, may beginning towards proficient teachers tayo. Ang level namin ay 2 to 6. Sa proficient teachers naman ay 3 to 7. At sa inyo naman po mga highly proficient teachers ay 4 to 8. So, ilalagay ko na lang din po yung link ng COT full dito sa video na ito para sa comments dito sa video na ito para makita ninyo po kung alin po yung rating sheet at yung COT full na atin pong gagamitin sa ating observation. Ilang po, sana po ay naging malinaw. Bye!